Alright. Hello, my kaibigan. Yan. Good evening po sa inyong lahat. And once again, we are here to discuss, to have a conversation with our friends. Yan, okay. So way back in college, 2008 yun, nag-start yung friendship namin. So if you ever watched yung first video with Eman and Romeo, siya yung isa sa mga kaibigan namin na wala during that time. Siyempre, pag wala, pinag-uusapan. But ngayon, ito yung pagkakataon niya na gumante, na bumawi. So, we have Camilo and Chavez. Woo! And of course, his wife, si Aiza. Yay! Ayan, okay. So, Camilo, ito yung first question natin for this evening. Okay. First question agad. Okay, sige, ready ako. So, ito yung pagkakataon mong bumawi muna. Una, ikwento mo muna, paano ba tayo nagkakilala? Ano ba yung impression mo din sa amin? So ako, kay Lamio, sa kilala, Bernard. So ito yung pagkakataon mo na. So, wala sila dito, no? Wala sila dito. Ako naman. So, sa'yo muna, no? Okay. Si Michael. Una tayo nagkita, boy, sa para tayo naghahanap Classroom ba to? Nung class natin nung room natin Tapos na-realize ko na psych ka, ako, pole sci ako that time. Tapos, hinahanap natin yung klase natin. And then, ang nangyari nun, parehas pala tayo ng hinahanap na kwarto. So yun, tinitignan ko, tapos narinig ko yung background mo, nagaling ka sa YouTube. Sabi ko, ibang level to. Nagmamalaki na agad. Nagmamayabang agad. UP boy to, ako UP yan yata naglata yun. Yun, so ayun. Naririnig din kita habang naglalakad yan, narinig kita kumakanta. Ano pa? That time kasi, napakaingin ka talaga. kumakanta-kanta ka nun That time, syempre, tumututok. Sabi ko, magaling kumanta to. Ayun, sabi ko, nung tumatagal, sabi ko, siguro magandang samahan to. Magandang samahan to, magandang dikitan to kasi syempre, unang-una yung pinanggalingan mo, galing ko yung habang naririnig ko yung background ko, na-enjoy ko rin naman na kasama. So hanggang ngayon, meron pa rin tayong communication. Pagkakaibigan, di ba? Nakakatuwa. Hindi pa rin naputol yung communication kahit ilang years na tayo nag-graduate. Sige, ito na yung chance mo para bawian sa Romeo. Ano naman yung unang impression mo sa kanila? Magpapasalamat muna ako sa mga impressions nyo sa akin. Nung wala ako, tutuwa naman ako. May mga ganun pala. Niisip ko ano pala ako nung panahon nun? Totoy ka pa talaga. Totoy ba ako nung panahon nun? Ikaw kasi yung pinakabata, tsaka on time nun di ba? Kasi kami lahat mga tumigil. On time nga ako nung time na yun. Kaya ang naisip ko nun, magpa-late kasi nag-stop ako nag-stop ako ng one sem kaya hindi tayo nagsabay-sabay. One sem ako nag-stop tapos yung sumunod na sa atin yung mga nakasabay ko. Do sa ibang klase, ibang subjects, magkakasama pa rin tayo na ko naman. So yun, umpisa muna natin kayo sa mas matanda si Bernard. Mas matanda. Si Bernard ang lagi kong nakakaasaran Si Bernard ang malakas mag-asar sa akin nung time. So, pag nakikita ko si Bernard nung time na yun, sabi ko, ano na naman kaya sasabihin sa akin ito? Ano na naman kayang pang-asar na ito? Pero, malakas talaga mag-asar si Bernard Sa lahat ng niloloko ko Pero, okay naman kasama si Bernard. Pagdating sa studies nun, medyo may pagkabulakbol din si Bernard. Pero, oo talaga Pagkabulakbol din si Bernard. Pero yun nga, naggaganunan tayo. Kumbaga nag-iilaan tayo Siyempre, yung pinakamalakas mong hatak ikaw talaga Buti na lang. Buti na lang, kasama ka namin. Ayun, si Eman, isa sa tahimik sa atin. Tahimik talaga yung minsan nawawala din si Eman. Madalas nawawala. Madalas nawawala si Eman. Bigla ako sabi si Eman, bakit tayo lang magkakasama? May time din na, ewan ko kung anong pinagkakaabalahan din ni Eman Pero, busy sa buhay. Oo. Medyo seryoso. Nagkasundo talaga silang dalawa niya. Si Miyong talaga na lagi niyang kadikit. Yun nga, kagaya ng sabi ko sa algebra. Kaya mga evangelista, lagi silang nasa likod. Sila lagi yung binabati mo. Hindi sila mapaghiwalay. Hindi
sila Mr. Serapin, Oh. Priel. Kasama na naman kayo Shout dalawa. out po kay Ma'am Evangelista. May panglista. So yun, si Romeo. Okay naman si Romeo. Okay naman siya. Okay si Romeo. May mga time na nakakakwentuhan ko si Romeo. Mayroon tayong time boy na ano eh. Huwag na lang sana natin nilabas yung mga bagay na pagkukwentuhan natin. Hindi ko makakalimutan yung time na ano, yun, kakasama tayo. Saan to? Natatandaan niyo yung natulog tayo sa bahay ni Priel? Okay. Kakasama, wala, hindi ko matandaan, wala yata nun si Bernard. Bernard. Hindi ko alam kung si Bernard. Basta tayo up. Di ba parang, hindi ko alam may event yata to sa school eh. Oo. Party something ganyan. Mas nag-overnight tayo, tapos wala tayong matulugan kasi hindi tayo nakapag-stay doon sa Kanila, bahay. sabay. Oo. Tapos ang dating wala tayong pupuntahan, dinala tayo ni Eman doon sa bahay nila. Tapos marami tayong napag-usapan doon eh. So may mga bagay tayo napag-usapan doon na kinakabahan ako nung una yung vlog, baka lumabas eh. Hindi naman, ano naman yun. Cut naman yun. Filtered naman yun, filtered. Ayun. Si Romeo, masarap siyang kasama kasi marami din siya mga nasi-share, marami din siya mga na kukwento eh. Pero syempre marami din kalokohan. Si Romeo yata marami din kalokohan kwento si Romeo, magaling sa mga Makulit si Romeo kasi. Ayaw ko sana sabihin pagdating sa babae. Magalit si Casey. Hello Casey. Shout out Casey. Ayun. Ayun, okay. So, ayun nga, nagkakilala kami sa RTU, no? Same kami ng, most of the classes, kasi usually pagka first year, magkasama lang yung psych tsaka pol similar yung subject. Pero pag parang second year, doon na nag-iiba yung mga subjects. Pero yun, na-convince namin siya na mag-shift ng psych. So from pol sci to psych. Kasi madi-dissolve yung pulsay nun eh. Kasi ilan na lang kayo, no? Madalas parang lima na lang yata. Parang 6 lang ata kayo nung first year, tapos may mga nag-transfer na rin, nag-shift na din. Ayoko mapunta sa Bonnie. Mas gusto ko sa Pasig. Kailangan pa lang. Doon na kayo eh. May mga kaibigan na ako. Iba't pa ako lilipat. Okay. Kaya nag-site na ako. Yun yung reason kaya nag-site na ako. Yan ang kami yung kadikit na rin. Anyway, so ito nga yung nakaka-amaze kasi from pol sci to psychology, and then amazingly nakita ko na lang, nabalitaan ko na lang sa Facebook na police ka na. Pwede mo bang share sa amin yung experience mo? What made you decide? Pero even nung first year pa lang talaga, naririnig ko na talaga na pangarap niya maging police. So paano yung naging journey mo dun sa career shift mo? Actually, yung ayoko pa eh. Nag-aano pa ako nung una kasi nagsasabi talaga sa amin magkapatid. Yung father namin gusto niya talaga na mag-police kami. Pero habang tumatagal, lalo na nung pulsay ako, sabi ko parang hindi nata talaga. Hindi established sa akin kung ano yung pangarap ko, kung ano yung gusto kong maging. Parang yun na lang yung pumasok sa mind ko na, sige na nga. Pero during that time, ayoko eh. Kung meron pang ibang opportunity, hindi ko talaga siya kukuhain. Oh. Pero habang tumatagal, ayun na, parang doon na rin ako papunta. And then, after ng college, hindi talaga ako nakapasok agad sa PNP kasi matagal. Mahaba yung proseso, may mga Medyo may waiting time doon. Kailangan may eligibility ako, maraming requirements din. So, trabaho muna ako sa iba. And then, laging sinasabi, ilang beses ako nakapag-apply. More than, siguro 8 or 7 or 8 times ako nag-apply. Oh, grabe yun. Talagang wag lang kayong susuko. Na-try ko rin mag-apply sa SAF, Special Action Force, which is, alam naman ng nakararami na rigid yung training ko. Pero, nung tumatagal na ako, habang nag-a-apply ako, hindi ko rin siya tinuloy kasi nagdadalawang isip din talaga ako. And then, yun nga, nung mayroon na akong family, na may asawa na ako, may anak ako, nag-try ako ng isang beses. Sabi ko, kung loloobin na makapasok ako sa huling beses na yun, itatry ko pa. So, sinubukan ko ng isang beses, sabi ko yun na yung last. Kinausap ko yung kapatid ko, yun na yung last ko na. And then, siguro, plano na rin siguro talaga ng Lord na makapasok ako sa nakapasok ako, maraming challenges kasi 6 months sa training. So, malayo sa family.
sa friends, ang hirap, lalo walang communication. Pero kinaya naman. Kinaya, patuloy na kinakaya. Ngayon, police. Nako, grabe, no? Never namin na-imagine, no, na ayun yung kakahantungan. But, yung kwento na yun was really a testament of faithfulness. At saka kung ano talaga yung plano ng Panginoon sa'yo mangyayari. Tsaka yung persistence, no? Na ilang tries, 6, 7, 8 times, no? Yung iba, isang beses lang sumuko, isang beses lang nag-fail or hindi natuloy yung gusto pero sumusuko na. But, ayun, you just have to try, you just have to endure yung mga challenges and eventually you'll be there, no? Dun sa destiny na inano talaga ni Lord sa'yo. Ayan. Okay, so usapang pamilya, kasi nabanggit mo yung pamilya. Ayan. Pwede mo bang i-share? Kasi alam ko napaganda ng love story niyo ng wife mo nung mga college days. Kasi alam ko college pa kayo nung naging boyfriend girlfriend. Pwede mo bang i-share sa amin yung journey niyo from girlfriend hanggang sa naging mag-asawa. Pwede ba yan? Nilabas dito? Pwede naman. So, college, tama ka, college days. Meron Mga naalala kasi ako, pero huwag na natin pagkantuan yun. Meron na kami, naalala mo na yung gabi na yun, naalala mo na. Pero, yung college days, tama siya, meron na kaming something ng wife ko ngayon. Meron na kaming relationship. I mean, boyfriend and girlfriend na kami noong time na yun. Magkasama kasi kami sa church. Ka-churchmate siya. Siya yung isang ministry lang kami, which is music ministry. Ako, nag-play ako ng instruments, then siya yung kumakanta. Galing kasi kumanta si wife. Galing siya kumanta. So, every time I play instruments, galing siya kumanta. So, doon niya ako nabighan. Yun! Doon niya ako kanta talaga. Doon niya ako nadala. So, yun. And napansin naman niya ako. Yun! Dahil sa galing din tumugtog. Sa galing din tumugtog. So, yun. So, hindi madali. Hindi madali rin siguro yung mga challenges during that time. Siyempre, estudyante pa lang. Student pa lang din naman. So, as a student, ano ba namang meron ka? So, siguro inspiration, no? Ginamit ko lang yun as inspiration para unang-una, sa mga challenges, malampasan yung mga challenges, and then, makagraduate, of course. Makagraduate. And then, yun, nung nakagraduate na ako, so, nagplano kami na mag-settle down na sa buhay, so magpakasal na. Siyempre, as a guy, no, iniisip ko nun, ang mentality ko nun, siyempre pag pumasok ka sa marriage life, sabihin natin sa wedding muna tayo, wedding. Siyempre, ang lalaki ang gusto namin simple. Pag pumasok yung wedding, ano mapasok sa'yo? Siyempre, budget. Expenses talaga. So, ang iniisip ko nung tanong kuha, kasi siyempre ang mentalidad ko doon, ang lalaki gusto simple. Pero ang babae kasi simula pagkabata, pangarap nila na ikasal sila, pangarap nila na magandang wedding, pangarap nila na maglakad sa high, ng naka-white, ng lahat ng mga dreams nila doon na pinapasok So, siyempre ako, ginawa ko na lang yung part. So, mabuti ang Lord kasi, I don't know, nakapag siguro nung time na nag-propose ako sa kanya, after nun, lahat siguro yung sahod ko, hindi ko na nahawa. Yung mga sumunod na sahod ko, parang sa mga maliliit na detalye, sa malalaking detalye, iniipon ko na. Tapos, pagtapos ng trabaho, nag-aasikaso kami. Sa pagtutulungan din naman. May mga time na hindi na kami nagkakaintindihan. Ano talaga no? Part siya ng wedding preparation. Hindi mawawala yun. So, ayun, sa awa ng Diyos, kami naman namin yung wedding namin na naaayon din naman sa dream niya. At, alam ko na
masatisfy din naman si wife. Pero yun, pagpasok namin sa marriage life, syempre, kami dalawa na, ano to eh, noong time na nagliligawan, getting to know each other, asa labas ng bahay yun eh. Pero yung getting to know each other, marriage life na, nasa isang bahay na lang Yung mga tayo eh. pagbabanta na po. Tinitignan na po ako. Tinitignan po na Iba na yung isa na lang pala ng bubong, no? Yung daming madi-discover. Mas makikilala mo siya kung ano siya sa loob ng bahay. Kung ano siya, kung... So ano ba yung mga discover? Joke lang. Alam mo, pagtapos nito ng segment ko, parang wala na yata akong matutulugan. Tulog ka ulit sa labas na. Siyempre, hindi mo makikilala yung paano siya sa paano siya. Una-una, siyempre, luto. Si wife marunong magluto. Wala naman ako masasabi niya. Hindi ako nagutom dyan sa... Shout out sa mga wife na magaling magluto. So yun. Ibang bagay. Kasi ako may ugali siguro. Salamat po. Shout out po dun sa my birthday. Thank you po. Ano pong name nyo, ma'am? Ay, kay Ma'am Richie, happy birthday po. Nagbigay po sila ng cake sa amin. Happy birthday po. So yun, looking back, no? Makakaano na ako. Kaya ano yung burden sa puso ko. Kasi kanina niya ako tinatanong eh. Kasi gusto ko siyang pasalamatan. Anyway, so going back. Going back doon sa ano. So, ayun, ako kasi sa bahay siguro, no, ako eh. Gusto kong Masinop. maayos, yung bahay. So, Shout out sa mga lalaking masinop at hindi ako yun. So, yun talaga, hindi talaga, siyempre, siguro sa mga asawa, hindi talaga naman lahat ng bagay Pagkakasundoan. pareha. Correct. It's, kung paano kayo magtatagpo, siyempre yung respeto sa bawat isa. Ano yung pinaka-important. Ayun, mas makikilala niyo yung bawat isa. Kaya ang ginusto din namin talaga ay nakabukod. Para hindi kami nakikita ng mga parents namin, kung sino ng mga kamag-anak namin, para kung ano yung gusto namin mangyari dun sa loob ng bahay na yun, kahit gulo-gulo, magkagulo kami dun, kami lang yun. Kaya ayusin namin at mas matututunan namin ang bahay. So yun, no? Nice yung journey talaga ng pagkakaroon ng family, marriage, ganyan, relationship. It's really not as smooth sailing as we always want, no? May mga experiences tayo na magulo, may away, that's part of being in a relationship. Pero yun, it's really a matter of, Uy, nag-move! It's really a matter of parang meeting dun sa gitna, no? With God at the center dun ng relationship. So yun. And speaking of marriage, no, kasi ayun nga, part talaga ng relationship na may mga challenges. So part ng pagiging pulis mo, of course, pag sinumpaan nyo yun na talagang you have to serve the countrymen. And for sure, may mga certain instances na kailangan unahin yung duty kaysa dun sa family. So, gaano ka-challenging yun? And ano yung mga instances na talagang sometimes unahin muna yung bayan bago yung pamilya? Actually, regarding to that question, last year lang. Last year. To be exact, anniversary namin, and then nag-file ako ng leave para, of course, para Celebrate. ma-enjoy din namin yung time. And then, ang nangyari is nagkaroon kami ng big operation. Yun yung pinakaunang operation na experience ko. And hawak din siguro ng office namin. Hindi ko rin I don't know kung paano kong i-explain sa kanya niya. Do alam niya, pero I know na deep inside na galit siya. Nahihirapan siyang mag-adjust, nahihirapan siyang intindihin o unawain yung ginagawa ko nung time na yun. Kasi that was May 4, 2023. Yeah, day ng anniversary namin at day ng operation namin. Hindi ako nakauwi nung kinabukasan. Parang
ilang days pa ako nung nakauwi. If I'm not mistaken, May 6 na yata ako May nakauwi, o 6. May 7. So, Birthday ng kuya ko yung May 7 ang birthday. so yun, ang tagal. Then after nun, hindi rin ako nag-stay. Siguro naligo lang ako sa bahay, natulog. And then next Alis day, na naman. umalis na naman ako kasi maraming mga bagay na kailangan pang ayusin, mga papel. So, after nun, may mga pagkakataon talaga na nasundan. And then, ang sinasabi ko na lang sa kanya, ina-explain ko na lang siguro sa kanya na ayun, kailangan eh. So, wala din naman akong choice. Ito na yung trabaho ko, nandito na rin naman ako. So, kung aalis ako dito, Mahirap po ito magsimula, no? mahirap ulit na magsimula. Or Bakit pwede siguro? mo maghanap ng ibang trabaho. Pero, maaaring hindi magiging kapares ng setup natin ngayon. Pagdating sa financial siguro. At least kasi pagka ganyan, mas secure din, no? Yung income, ganyan. In terms of benefits din, no? Pag nasa Benefits. government. So, yun ang ini-explain ko. Naiintindi naman niya. I know na yung understanding din naman siguro niya. May limit. Pero, make sure na if there's a chance, if there's a time, babawi. Ayun. So, Importante yun siguro yung, yung ginagawa ko rin exercise na kapag may time na nagkulang ako, yan ako umawi. And hindi ko rin naman sinasabi sa kanya na hindi na mauulit yun. Possible pang mauulit at nangyari yun. Bagay na yun. Kasi yun, part ng trabaho eh. Pinangako natin yan, parang meron kayong ano eh. Yung pananumpa, di ba? Nanumpa kayo na talagang ayos Bayan sa country, muna, no? bayan muna. But ayun nga, kung may pagkakataong bumawi, bawi. So far naman enjoy mo naman yung work mo. Ano namang tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Dito may mga rank eh. May PO1, may mga ganyan. Patrolman. Patrolman. Kasi ako yung first stage. Yun. Patrolman. Paki-promote po itong kaibigan ko. Shoutout po sa mga official sa ganun. Sige na, Ganun lang kabilis na. Baka naman po. Anyway. So, ano pa yung nakikita mo na magiging parang future mo dyan sa career mo na? Actually, marami akong mga plans. Sabi na, there's a chance na makahanap din ng ibang opportunity. Sa Philippines o sa ibang bansa, pwede din naman. Pero ang plans ko sa career ko sa PTP, maraming way para mas tumaas yung rank. Pwede ka mag-take ng mga schoolings. Pero as of now, siguro, ang ginagawa ko kasi is nag-gain muna ako ng mga experiences at knowledge when it comes dun sa work eh. Especially dun sa part ng operation, mga dapat gawin. Kasi crucial kasi pag nagkamali ka sa isang procedure, maaari kang administrative case or worse, criminal case ang mangyari sa iyo kapag na ano ka sa mga procedure. Though minsan ginawa mo naman yung part mo pero nagkamali ka nga, pwede kang humarap sa So sa akin, sa ngayon, kung saan siguro ako dalhin ng Diyos, pero inaalam ko yung yung mga procedures, mga tamang trabaho. And I believe naman na yung plano naman ni Lord talaga ay greater than our plans. So, ayun. Tuloy-tuloy lang. Yun nga tama, no? Kasi pagka pulis ka, buhay din yung nakasalalay sa inyo. So, you have to know yung protocol, talaga yung mga right procedures, para hindi tayo magkamali. No? Kasi ngayon pala, ito, speaking of, dahil ayan yung pinag-uusapan natin, some of our countrymen, mga Pilipino lalo, meron silang bad image, no? May bad perspective sila pagdating sa police. Diba? Anong mo doon? Take mo doon. Talaga medyo na yung mag-uusap natin. Seryoso na tayo. Kasi may, di ba, parang ang perspective talaga pagka mga police, nagge-generalize. So pag police, madumi yan, lagay yan, or may pinapanigan yan, or normally pag nasa pelikula, di ba, laging huling dumadating yung mga police. So ano yung mga take mo dyan sa mga ganong? Actually, nung hindi pa ako nakakapasok sa service, nakita ko rin talaga kung may mga, kumbaga,
sabi na natin face to face, no? Nakita ko na kung yung mga ibang galawan, yung mga hindi tamang activity o hindi tamang ginagawa ng mga ibang kapulisan. Meron talaga, pero ngayon na nasa service ako, iba din yung mga nakikita ko, iba din yung nasasaksihan ko na hindi naman lahat, hindi talaga lahat. Hindi lahat ng kapulisan ay gano'n. So, hindi ko rin sinasabi na lahat ng uniform personnel o police ay matino. So, may mangilan-ngilan na siguro natitempt sila pagdating sa financial, natitempt sila pagdating sa power. Kasi iba kasi talaga ang privilege kapag ka nasa service. Kapag ka nadala ka ng gano'n na lang, na nalulunod ka na sa kapangyarihan, na nalulunod ka na sa influensya at pera, hindi mo, pag nalubog ka na kasi, hindi ka na rin basta-basta makakapagod. Hindi lahat, pero as a uniform personnel siguro, kailangan mo rin, same din sa environment, kailangan mo rin siguro paligiran yung sarili mo ng mga taong, sa tingin mong mga makakatulong o magtuturo sa iyo ng mga bagay na tamang gawin. Alright, thank you, no? Okay, again, no, syempre, iba-iba naman talaga yung experiences. Although, yes, we can say, may ilan talaga sa mga pulis na may mga maling nagagawa. Very evident naman siya sa mga news, di ba? May mga ganun na abuse in power and because of their needs. No, kaya nga tinaasan talaga yung sweldo ng mga uniformed personnel kasi para nga maiwasan yung mga ganung situation na kakapit sa or papalagay, ganyan. But hindi naman din natin talaga ma-generalize. Meron pa rin namang mabubuting mga uniformed personnel, and we salute them, no? Saludo kami sa mga uniformed personnel na talagang tapat doon sa tungkulin nila, tapat sa mga serbisyo para sa bayan talaga. So yun, saludo po kami sa inyong lahat. And here's our final question. Ano yung best lesson na pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Nakalain mo may mga viewers tayo. Sa mga viewers natin, ano yung based sa mga experiences mo sa life? Ano yung something that you can share na moving forward pala they can use dun sa sa life nila? Maybe sa career mo or sa personal life or yung relationship mo kay Lord. Ano yung pwede nilang mapulot doon na magagamit din nila para maisabuhay nila yung life nila ng maayos and maging successful din sila sa gusto nila mga. Please question ba? Masyadong seryoso yung interview mo sa akin. Wala kasi yung mga maloloko eh. Siguro pag labo yung group. Kaya mo, meron tayong part 2 nito pagkasama na natin sila Emma. So yun. Doon tayo babawi ng mga bloopers. Okay. Pero ayan, yung leading natin ngayon parang more on a serious tayo. Okay. Sige, bigat. Siguro sa lessons ko in life, no? I'm very old. Marami din ako na-experience sa buhay. Siguro, yung mga experiences natin sa buhay natin, yun yung magtuturo sa atin kung paano tayo mag-response, paano tayo mag-isip, paano natin i-take yung mga challenges na dumarating sa buhay natin at dumating sa buhay natin, no? Siguro, every time na nakaka-experience tayo ng mga struggles o mga trials, siguro syempre unang-unang maniwala muna tayo, magtiwala tayo siya nasa taas. Na lahat naman ng bagay, di ba? Everything has a purpose. Everything works together for good for those who love God and called according to His purpose. So, lahat ng mga bagay na nangyayari, maganda man o hindi, kagaya ng mga pinagdaanan ko. Kasi, pwede naman ako mag-give up eh. Pwede namang ayaw ko na eh. Pwede namang ma-content na lang ako kung anong meron ako, bahala na. Pwede namang gano'n eh. Pero, naniniwala pa rin ako na may mangyayari. And
be an inspiration siguro kahit na lalo sa mga experiences natin. Lalo ka na, I know your story, mas maganda kung makikita ng iba yung story mo kasi magiging inspiration. Sa sunod na yan. magiging inspiration dun sa mga taong makakarinig o makakaalam. So, yun, huwag susuko at magpatuloy pa rin sa buhay. And siguro, mas maganda kung ano yung, malaman natin kung ano yung pinaka-core and reason why we exist. Yung purpose Yung natin, purpose no? mo. Tama. Ano yung purpose mo, why you exist, why you're doing this, kung bakit ka bumabangon sa umaga. Kasi kapag wala kang inspiration, wala kang purpose, ang hirap din, bakit ako bumabangon sa umaga, bakit ako magpupuyat ulit na uuwi ng gabi, tapos babangon ulit ng umaga. Minsan may exhaust. Pag na-exhaust ka, wala na, madidrain ka. Pag na-drain ka, wala na. Anong next na? Wala na. Magiging cycle na lang yung buhay mo. Nakakapagod. At ayaw natin yung mangyari na mabubuhay ka lang, tapos mamamatay ka na in the end. So we wanna live a life of purpose. So maganda yun. May reason ka kung bakit ka nag-exist. Tama yun. Tsaka siguro, ang iiwan ko na siguro yung sabi dun sa, sabi nga nila, having a problem is not a problem, but using hope. Nice. That's the bigger problem. That's a bigger problem. Oh, nice. Grabe yun. Grabe. Power! Uy, okay yan Having a problem is not a problem. Minsan ganun tayo na when we are facing a problem, may mga times na hindi natin alam paano makaka-get over dun sa problem na yun. Pero hindi ayun yung problema. Ang pinaka-problema natin pagka nawalan tayo ng hope. Diba, no? Kasi ayun na lang yung natin yung driving force natin. Dahil may hope, because we have faith in the Lord, magiging okay yung lahat. So pag wala ka ng sense of purpose nga, pag wala ka ng hope na mabuhay pa, I think it's the end na parang hindi ka na rin buhay kasi wala ka ng hope. So as long as we are living, as long as we have this life pa, so let's always have a hope. Let's always put our trust in the Lord and everything will go according to His will. Grabe, maraming salamat sa time ng ating kwentuhan. Grabe, sobrang fruitful. Isa sa mga na-enjoy kong usapan kahit na seryoso, no? But normal naman, no? Yung life naman talaga, sometimes we just have to take it seriously din. No? Okay, sige, let's take life lightly. Pero meron talagang times na kailangan seryosohin yung buhay. So it's a learning for me din. Ako kasi parang chill lang, cool lang, ganyan. Pero yan. You just have to take life seriously din sometimes. Once again, maraming salamat mga kaibigan. May kaibigan kayo dito. Uy, vlog number 3 na pala to. Akalain mo yun. Ayun, at napagbigyan tayo ng pagkakataon ng isang kaibigan na inspirasyon din natin, no, sa walk natin sa life at sa Lord. Ayun. See you again. No? Once again, nandito pala kami sa Teo and Miguel. So shout out dyan sa mga sa owners, sa staff. Thank you po. Pabalot naman po. Pwede mo pa-sharon. Maraming salamat for allowing us to have this vlog dito sa kanilang napagandang venue. So, nasa loob siya ng Bosay. So, if you want to dine in at kumain ng masarap, grabe, sobrang laki ng serving nila. Sobrang nakakabusog. Sulit na sulit yung binabayad. Nagpo-promote na ako. Wala ba ako nakukuha dito? Baka naman. Try po nyo yung Teo and Miguel. Sobrang sarap po. And baka meron kayong gustong may mga business ba kayo or may mga kayo gustong i-promote? Meron ba? Wala naman. Ayun. Shoutout ko lang din yung kaibigan ko. Actually, ka-office mate ko to. Meron silang clothing line, Accomplished. So yun. So please support po yung kaibigan si Aldrin. No, binigyan kami ng ganitong ng shirt. So, may mga sponsors na tayo. Kalahin mo yun. Thank you po. So, sa mga mag-sponsor dyan, baka naman. Joke lang po. Sa mga magbibigay ng camera, ng mic, thank you po. Tumatanggap po kami. Si Eman yata. Thank you, Eman. Ayun. So yun, once again, maraming salamat kay Aiza. Nandiyan lang naman siya sa tabi. Yan. At umiiyak-iyak na siya. Joke lang. Yan. So, sobrang kami dito. Happy at nag-enjoy lang. Shoutout sa mga kids namin na
Okay. Once again, maraming salamat for watching this video. Please subscribe. May maganda na tayo. See you again. Bye!